Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang tungkol sa balitang ito kung saan sabi rito ay Pi Network announces new two-stage roadmap. Some followers prove cynical. Ayan, sa mga meron pa bang nagko-hold dito ng Pi Network? Yan, kasi alam ko sa pagkakaalam ko medyo marami-rami ang mga investors dito or nagko-hold ng Pi Network. Kaya yan, meron po tayong bagong update dito. Pero bago po tayo magpatuloy ay nais ko po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Maliban po dito ay nais ko na rin pong magbigay babala na wala pong kahit anumang group chat ang Pinoy Crypto Trader. Ayan, meron po silang dalawa na bagong roadmap dito. Kaya yan po ang ating pag-uusapan rito. Yan, ang sabi rito ay the recent release of Pi Network's roadmap plans has caused a stir among its followers. Ayan. Pinagkaguluhan daw po yung bagong dalawang roadmap plans dito na inilabas ng Pi Network. Yan, maraming pinag-uusapan ito ngayon. Pero may mga nagsasabi na yung updates na ito ay hindi raw po ito sapat. At ayan, ang version 1 of the roadmap will be released in mid-October and will address both Pi Network's past accomplishment in its ongoing initiatives. Ayan, ngayon po yan, kalagitnaan ng buwan ng Oktobre ay ilalabas po nila ang version 1 ng kanilang roadmap. At ito po ay may kaugnayan sa nakalipas na mga accomplishment ng Pi Network at ang kanyang mga ongoing initiatives. Ayan, ito po yung aktual na pahayag rito ng Pi Network scheduled for an October release. This initial version will focus on relaying the work that has already been accomplished and what we're currently focused on. It serves as a transparent look into where we've come from and where we are headed, at least in the short term. Ayan, reads the post. Yan po ang kanilang announcement dito sa version 1 ng kanilang roadmap. Ito naman po yung version 2. Version 2 is expected in December and it is likely this step that will create genuine excitement in the Pi community. This is because according to the post, version 2 will expand the roadmap to include the future milestone for each product and program. Ayan naman po ang version 2. Ito po ay may kinalaman po ito sa kanilang future milestone at expansion ng kanilang mga product at saka mga programs. Yan po ang actual na announcement. This will offer a comprehensive view of Pi Network's plans in the current enclosed network period of mainnet. This second version will elaborate on the upcoming feature, requirements, upgrades, and other initiatives that the network needs to carry out before entering the open network period. Ayan, at ayan na nga po, medyo frustrated na ang community ng Pi Network. Frustrations from Pi's community persist. Ayan, hindi pa rin nawawala. Marami pa rin ang mga disappointed kay Pi Network. Kaya ayan, kung isa ka po sa mga nag-hold dito kay Pi Network ay isa ka na rin ba sa mga nadidismaya ngayon? Ayan, despite the excitement created by the promise of an updated roadmap, a glance through comment section of the post made by Pi News Media reveals that not all is well within the Pi Network community. Ayan, marami pong hindi po lahat ay naiinganyo sa bagong announcement ng Pi Network na ito tungkol dito sa kanilang bagong roadmap. Yan, maraming mga frustrated or talagang dismayado po sila. Yan, at ito po yung mga dahilan kung ilan lamang ito sa mga dahilan mga kung bakit may maraming mga dismayado. Yan. Ito yung kanilang mga comment. There is no main net date written on it. Yan, wala daw petsa kung kailan yung mainnet. Again, wait. Yan. Hintay na lamang ng hintay.
ng walang katapusan. Even after 4 years, they are not telling the date. Yan. Maski lumipas na raw ang 4 na taon, ay hindi pa rin nila sinasabi kung kailan ang petsa ng mainnet. This has come to the point of making only people follow you. Yan. Yan lamang daw po yung parang dahilan. Other projects can complete and layer 1 in much less time. Ayan, yung mga ibang projects dyan ay kayang-kaya nilang tapusin ang isang layer 1 na blockchain sa loob lamang ng napaka-iksing panahon. Hindi kagaya dito kay Pi Network na sobrang tagal. It's disappointing to see how long it's taking and without having any real idea when if it will be released before the BTC halving. If they don't have it released by then, it most likely won't be as good. Ayan. Kung hindi raw po nila matatapos ang mainnet na ito, yan ay kahit yan sa pagsapit ng BTC halving ay hindi raw po talaga magiging maganda. Ayan. Nothing definite about Pi, a stagnant and meaningless project. Yan po ang sinabi rito. Yan, a stagnant, yung parang hindi gumagalaw at saka meaningless or walang kabuluhan na proyekto ang Pi Network. Yan po yung sinasabi ng mga ibang mga investors, yung mga holders ng Pi Network na umaasa pa rin. Ay yan ngayon ay parang dismayado na sila ngayon. Kasi ganyan nga talaga. Sobrang tagal ng yung inaabangan talaga nila ay yung kanyang mainnet. Ay talagang sobrang tagal. Ayan, totoo po yan. Gaya ng sinabi nga ng isang naglabas ng kanyang sakit ay yung parang pagkadismayado or frustration ay yung ibang mga cryptos dyan, crypto projects ay kayang-kaya nilang gumawa ng layer 1 na blockchain sa loob lamang ng napakaiksing panahon. Pero pagdating dito kay Pi Network ay lampas na ng ilang taon ay wala pa rin. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag dito. Kung inyo po itong nagustuhan ay pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siya magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.